kung paano siya transform ng Panginoon at kung paano nagamit ang kanyang buhay para naman sa kalwalhatian ng Diyos. Mababasa ko ang ating verse ngayon po sa Gawa chapter 9, verse 1 to 2, and then magja-jump po tayo sa verse 15 po kasi masyadong mahaba. Ito po sabi po dito, ito po yung na-encounter ni Saul si Jesus Christ, yung nabulag siya ng 3 araw. Ang pagkatawag kay Saulo. Sabi po, samantala masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Intindihin po natin, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga lingkod alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Verse 15 po, ito na po yun. Nagbabalak pa lang siyang hulihin yung mga alagad ng Panginoon para ipakulong, di ba? Kasi hit na hit niya siguro eh. Ayaw na siguro makita yung mga pagmukhang ganito na nagpupuri. Siguro pagbuhay ngayon si Pablo, di ba? Iisipin natin, paano kaya kahit ang Diyos noon? Pero paano naman yung kapangyarihan ng Diyos na kayang i-transform yung buhay na yon, na magmula sa hatred, diba, sa salita ng Diyos, sa mismo sa Panginoon, ay minahal ang Diyos ng buong puso. Ngayon din ang mga anak ng Diyos, ang tao, sobrang minahal ng Diyos si Pablo. Kasi grabe yung paggawa ni Pablo. Ito na po na-encounter niya si Lord. Ito na nga po, di ba? Na-encounter niya si Lord. May isa na kasisilaw na liwanag mula sa langit. Explain ko na po. Tapos yun nga, nabulag siya ng 3 araw. Walang kain, walang inom. Nabulag siya at narinig niyang tinig ng Diyos. Sabi niya, sino, ikaw ba yan pa, diba? Sabi niya, Panginoon, sabi niya, ako to ang Diyos na iyong inuusig. Di ba? Nagpakilala ang Diyos sa kanya. Ito na po sa verse 15. Ngayon, nabulag na si Pablo at tinawag ng Diyos si Ananias. Sabi niya, kung maroon ka sa Damasco, kasi kailangan ka ni Pablo, kasi ikaw ang nakita ni Pablo sa kanyang vision, na ikaw ang magiging dahilan para muli siyang magiging daan, para siya muling makakita. Ito na po. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, sinabi ito kay Ananias, kung maroon ka, sapagkat hinirang ko siya, ang tinutukoy ko dito si Pablo, upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Alam niyo po, pinapakilala pa lang ng Lord siya bilang Diyos sa buhay ni Pablo. Pero andun na kaagad yung salitang at ipapaalam ko sa kanya yung mga dapat niyang tiisin. Diba? Nais na ipaalam ng Lord, pag tinawag ka, kailangan mo magtiis. Amen? Kapag binago ka, maraming dahilan yung pagbabago niyan at marami kang dapat isakripisyo. Marami kang dapat pagtiisan sa pagtransform ng buhay mo. Amen? Kaya ito po, nabago ang buhay ni Pablo at ako po, patuloy akong parang na-amaze sa buhay ni Pablo kasi sabi ko nga, mahirap maging Pablo ngayon, sa henerasyon ngayon. Kasi kung noon lang din, wala nga silang halos gamit na meron tayo ngayon. At sila yung mga nagsusulat itong mga